Ako ang inyong Lolo Pael at ito ang aking kwento. Binatang napagtripan, nawalan ng kaliwang kidney. Mga pare, ayan na si Eman oh. Bakit ngayon lang ang uhugin na yan? Baka umiiwas sa atin kaya ngayon lang lumabas ng gate ng eskwelahan. Iiwas sana si Emma nang makitang tatlong kabataan na matalim ang pagkakatingin sa kanya. Batid niyang siya ang inaabangan ng mga ito. Bago pa siya makahakbang patras ay nalapitan na siya ng mga ito. Hep 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 hep, saan ka pupunta? Balak mo ba kaming iwasan? Hindi. May nakalimutan lang ako eh. Babalikan ko sana. Sinong niloloko mo? Huwag kami, Bano. Hoy, sa lahat ng ayaw namin yung ginagawa kaming tanga. Baka gusto mong tuluyan ng manghiram ng mukha sa aso. Wag, Orby. Maawa ka. Hindi pa nga gumagaling yung mga pasako dito sa tagiliran eh. O bakit? Magrereklamo ka ba ha? Maawa naman kayo sa akin. Kunin nyo ng tira kong baon. Basta hayaan nyo na lang ako makauwi. Inihintay na ako ni nanay at tatay eh. Nagkatinginan naman ng tatlo bago sabay-sabay nang umisis sa kanya. Di magandang araw ko dahil binasted ako ng nililigawan ko. Gusto kong maglabas ng sama ng loob eh. Ang sama, bitbitin nyo yan. Sandali, wag! Para nyo nang awa! Pakiusap! Inihintay na ako ng nanay at tatay ko! Tulong! Tulong! Walang nagawa ang pagmamakaawa ng binatilyo. Kahit halos magkakasing edad silang apat, wala siyang panama sa laki at lakas na mga ito. Dinala siya ng tatlo sa abandonadong gusali na malapit lang sa eskwelahan nila. Huwag ka nang pumalag! Wala ka naman ng magagawa eh. Tumutulo na lang ang luha sa mga mata ni Eman dahil sa matinding takot sa kanyang sasapitin. Wala ring tigil ang pangangatog ng kanyang buong katawan. Pagdating sa bakanting lote, inumpisa na siyang gulpihin ni Orby. Habang ang dalawa ay hawak ang dalawang braso niya. Hindi na mabilang ng binatilyo ang suntok na tinatamo niya sa tiyan at bandang tagiliran. Bago siya tigilan ito. Naman, pagod na ako. Sige, ako naman. Wag, maawa kayo sa akin. Sakit na ng katawan ko. Tinawanan lamang siya ng tatlo at sinimulan na rin ni Tonto ng bugbugin ng binatilyo. Hindi pa ito nasiyahan. Pinagsisisipapan niya ito hanggang sumuka na siya ng dugo. Nilabasan na rin ng dugo ang kanyang ilong. Nang matapos ito sa pagpapahirap sa kanya, kumuha naman ng lupa si Aaron at pilit itong isinusubo sa kanya. Nga, kainin mo yan. Para tumaba ka naman. Sobrang payat mo eh. Parang hindi kumakain sa inyo. Sobrang hirap ba talaga ng pamilya mo at hindi mo man lang maranasan na kumain na masarap? Nang isuka niya ang lupang isinubo nito sa kanya, namula sa galit ang mukha nito. Sinuntok siya nito sa mukha. Muli pa sanang bibigwasan nito si Eman ng pigilan ni Orby. Tama na yan, may paparating Nang makita ng tatlo ang mga paparating ay dali-dali nang tumakas sa mga ito. Naiwan naman si Emma na nakabaluktot sa lupa habang iniinda ang natamong bugbog nito. Parang gusto nang magdilim ang kanyang paningin. Maya-maya, nang makitang malapit ng dumilim, pinilit ni Emma na bumangon at naglakad pa uwi sa kanilang bahay. Wala pa ang mga magulang na mga oras na yon. Kaya dali-dali siyang naglinis ng katawan at nahiga na lamang sa papag. Hindi dapat makita nila nanay ang itsura ko. Dahil sa sobrang bigat ng pakiramdam, hindi na namalaya ni Eman na nakatulog na pala siya. Marahang yugyog sa kanyang balikat ang nagpagising sa kanya.
ang nakangiting ina niya ang kanyang nabungaran. Anak, kumain ka muna bago ka matulog. May dala kaming ulam galing sa piyesta. Sorry, Nay. Nakatulog pala ako. Hindi pa pala ako nakakapagsaing. Ayos lang anak. Nakapagsaing na ang itay mo. Kanina pa kami rito. Hindi na kita ginising dahil mukhang pagod ka galing sa eskwelahan. Kumusta pala ang maghapon mo? Okay naman po. Marami lang pong ginagawa. Ganun yata kapag graduating na eh. O siya, bumango ka na dyan. Pilit namang ikinubli ni Emma ng kirot na nararamdaman. Buti na lang ay tumalikod na ang kanyang ina. Hindi na nito napansin ang kanyang pagngiwi. Hanggang sa hapagkainan ay halata ang pananamlay ni Emma. Napansin rin ng kanyang ama ang pangingitim ng kaliwang pisngi niya. Anong nangyari dyan sa pisngi mo? Ito po ba? Yan nga. Anong nangyari dyan? May umaway ba sa'yo sa eskwelahan niya? Wala po, Itay. Mababait po yung mga kaeskwela ko. Paano nga yan? Bakit hindi mo sinasagot ang tanong ko? Kasi po, kanina, nadulas ako sa hallway tapos natumba po ako. Tumama po ito sa makapal na bakal. Yun po yung nangyari. Ano? Yung ba talaga nangyari? Opo, Tay. Bakit nga pala para kang tamilmil kumain? Masama ba pakiramdam mo? Siguro po, pagod lang po ako, Tay. Ang dami po kasing ginagawa ngayon eh. Alam nyo na, graduating po. Sige. Huwag ka masyadong magpakasubsob sa pag-aaral mo. Ingatan mo rin ang kalusugan mo at yung sarili mo. Yun pa rin ang mahalaga, ha? Tama ang itay mo, iho. Hindi naman mahalaga sa amin kung may honor ka. Basta ang mahalaga, makatapos ka ng pag-aaral. Yun lang kasi ang may pamamana namin sa'yo. Opo, Nay, Tay. Tatandaan ko po yung mga sinasabi ninyo. Sige na. Bilisan mo na ang pagkain para makapagpahinga ka na. Maaga pang pasok mo bukas. Tipid nang initian ni Emma ng mga magulang at saka na ipinagpatuloy ang pagkain. Kinabukasan, mabigat pa rin ang pakiramdam ni Emman. Mabigat pa rin ang pakiramdam ni Emman habang nagbibihis ng uniform. Paglabas niya ng kanyang silid, ay naabutan niya ang kanyang ina na inihahanda ang kanyang baon. Anak, eto na ang baon mo. Dinamihan ko yung kanin mo. Ubusin mo yan, ha? Napapansin ko nangangayayat ka. Kapag nagkapera kami ng tatay mo di bibili kita ng vitamins. Baka sakaling bumalik yung dati mong pangangatawan. Wag na po, Nay. Ipunin niyo na lang po yung pera ninyo. Ayos lang naman po ako eh. Dagdag gastos lang po yung binabalak nyo. Natural na gastosan ka namin. Aba, nag-iisa ka lang naman naming anak eh. Kayo na nga po ang bahala. Sige po, alis na po ako, Nay. Sige, mag-iingat ka ha. Yung tatay mo nga pala maagang pumasok dahil pakyawan ng trabaho niya. Kaya po pala ang aga niyang gumising kanina. Nauna pa sa akin. Sige po, Nay. Alis na po ako. Tinanaw na lang ni Aling Celia ang papalayong anak. Nagtataka siya kung bakit biglang bumagsak ang katawan ng anak. Naiiling na lang na inayos na niya ang ilalakong mga gulay. Pagdating sa eskwelahang pinapasukan, sa gate pa lang ay natanaw na ni Emma ng tatlo. Nilukuban kagad siya ng kaba pagkakita sa mga ito. Parang gusto na lang niyang humakbang pabalik. Huminga na lang siya ng malalim at yuko ang ulo na binilisan na lang ang paglalakad hanggang makalagpas sa mga ito. Ngunit nang malapit na siya ay bigla siyang pinatid ni Orby. Nawalan siya ng balanse at natumba.
tumama pa ang kanyang mukha sa semento. Imbis na may tumulong sa kanya, ay maririnig pa sa buong paligid ang tawanan. Ay, lampa! Oh, ano? Mukhang di ka ata nakapag-almusal sa inyo ah. Kita naman sa katawan eh. Isang ihip lang ng hangin, tumba ka agad! Kahit nasaktan, ay agad na tumayo si Eman at akmang maglalakad palayo nang pigilan ni Aaron. Uy, saan ka pupunta? Bastos ka! May gagawin pa kasi ako eh. Baka gusto mo lang umiwas sa amin. Umiling-iling naman si Eman. Lumapit sa kanya si Orby at inakbayan siya. Meron ka bang pinagsabihan sa nangyari kahapon? Wala. Wala, maniwala ka. Tsakin mo lang, Eman ha. Dahil kung hindi, malilintikan ka sa amin. Oo, alam ko naman yun eh. Good boy! Ngayon naman, ibigay mo sa amin ang baon mo. Dali! Pero, baon ko to eh. Ano kakainin ko mamayang tanghalian? Aba. Pumapalag ka yata. Ano, Orby oh? Hoy, mapalag ka na ngayon ha? Hindi naman. Kaya lang, pabaon to sa akin ng nanay ko eh. Wala akong pakialam. Basta ibigay mo sa amin yan. Pati baon mong pera. Huwag naman pati pera ko, Orby. Pambili ko to ng project eh. Hinila siya ni Orby papuntang garden ng eskwelahan habang nakaakbay pa rin sa kanya. Kasunod naman nila ang dalawa. Wala man lang nakapansin na ibang estudyante na naroroon na may nangyayari ng kumusyon. Isang suntok kaagad ang pinakawalan ni Orby sa binatilyo na napalod na lang sa sakit. Akmang susuntukin ulit siya nito sa bandang tiyan nang pigilan ito ng dalawa. Ibigay mo na kasing kailangan namin. Kung ayaw mong mas grabe pa ang mangyari sa'yo. Oo, eto, ibibigay ko na. Huwag na lang ako saktan. Sinabunutan pa ni Orby ang binatilyo at iniangat ang mukha. Sa susunod, huwag kang aangal sa lahat ng hinihingi namin sa'yo, ha? Kung wala kang baon, ayan ang lupa, yan ang kainin mo. Nagtawanan pa ang dalawa habang hinalungkat ang bag ni Eman. Matapos makuha ang baon nito at pera sa bulsa ng bag, itinapon pa ng mga ito ang lahat ng laman. Naiwan namang namimilipit sa sakit si Eman. Maghapong gutom si Eman dahil wala siyang baon. Puro tubig na lang ang iniinom niya para kahit papaano ay maibsan ang gutom na nararamdaman. Mabuti na lamang ng hapon na labasan niya ay hindi niya nakita ang tatlo. Kahit papaano ay nakahinga siya ng maluwag. Pagdating sa bahay ay naabutan na niya ang kanyang ina. Mano po, Nay? Kaawaan ka ng Diyos. Buti maaga ka ngayon. May kakanin dyan, magmerienda ka muna. Opo, Nay. Gutom na nga po ako eh. Inilapag lang ni Emma ng bag at agad nang tinungo ang mesa. Tinanggal niya ang nakatakip roon at mabilis na nilantakan ang kakaninan naroon. Dahan-dahan lang. Baka mahirina ka niyan. Parang hindi ka kumain maghapon ah. Naubos mo ba yung baon mo kanina? Opo, Nay. Sarap nga po ng nakain ko kanina eh. Mabuti naman. Magpataba ka na nga, iho. Para ka ng kawayan sa itsura mo eh. Ganito na po talaga yung katawan ko. Mana yata ako kay Itay eh. Parehas kaming payatot. Teka. Ano nangyari dyan sa mukha mo? Pati dyan sa nguso mo, bakit namamaga yata? Kasi po, nadapa na naman ako kanina. Sumubsob po ako sa semento. Ano? Ay batang ito. Bakit ba araw-araw ka na lang yatang nadidisgrasya sa eskwelahan ninyo? Hindi ko po kasi napapansin na may nakausling bato eh. Kaya yun, wag na po ninyo akong intindihin. Malayo naman po ito sa bituko eh. Anong wag intindihin? Maaari ba yon?
Nag-iisa ka lang naming anak, kaya natural na mag-alala kami sa iyo. Sige po, Nay. Mag-iingat na po ako sa susunod. Huwag niyo na lang pong babanggitin ito kay Itay, ha. Baka mamaya sermonan na naman niya ako. Malamang nga. Bakit ba kasi sobrang lampa mo nitong mga nakakaraang araw? Ewan ko po. Siguro pagod lang. Dami lang po kasing ginagawa eh. Iyan na lang lagi ang dinadahilan mo. Sigurado ka bang wala kang itinatago sa amin ng Itay mo, ha? Ano naman ang itatago ko po sa inyo, Nay? Abay, ewan ko sa iyo. Kaya nga kita tinatanong eh. Wala po akong itinatago sa inyo. Maniwala po kayo. Sub-sub lang po ako ngayon sa pag-aaral. Ay nako, napakaswerte talaga namin sa iyo ng tatay mo. Maliban sa mabait, masunurin, napakasipag pang mang-aral. Kasi po, gusto ko pong makatapos para sa inyo, Nay. Pangako ko po sa inyo na bibigyan ko kayo ng magandang buhay ni Itay. Hindi mo kami obligasyon ng tatay mo, anak. Kaya nga namin gustong makapagtapos ka para hindi mo maranasan ang naranasan naming hirap sa buhay. Hindi ko nga po kayo obligasyon pero mahal ko kayo, Nay. Ang tagumpay ko para sa inyo. Kayo ang dahilan ni Itay kung bakit ako nagsusumikap. Ay siya, kung yan ba ang gusto mo sige na, ituloy mo na yung pagkain mo. Magtutupi lang ako ng mga damit nating nilaban. Oo, sige po, Nay. Huwag na po kayong umiyak. Kinabukasan, pagpasok niya ulit sa eskwelahan, nakaabang na naman ang tatlo sa kanya. Pare-pareho na silang graduating. Sa ibang seksyon nga lang ang mga ito napasok. Hanggang ngayon, nagtataka pa rin si Eman kung bakit siya ang paborito nilang pagtripan. Dating gawi. Eman, siguro naman alam mo na. Baka naman hintayin mo pang uminit ang ulo ni Orby bago mo ibigay ang gusto namin. Agad na ibinigay ni Eman ng baon na para sana sa tanghalian at maging ang perang ibinigay ng kanyang nanay. Aba, masunurin ka ngayon Baka naman meron kang binabalak laban sa amin Ha? Wala akong balak, Orby. Siguraduhin mo lang na hindi ka magsusumbong dahil kung hindi, mananagot ka sa aming tatlo. Oo naman, hindi ako magsusumbong. Nagkatinginan naman ang tatlo bago lumapit si Aaron sa binatilyo. Dahil mabait ka ngayon sa amin, may regalo kami sa iyo. Nagtataka naman si Eman na napatitig rito. Bigla siyang kinutuban ng hindi maganda nang biglang magtawanan ng malakas sina Orby at Tonton. Hinila ni Aaron ang kanyang polo at saka ibinuhos ang laman ng plastik. Huli na nang mapagtanto niya kung ano yon. Nagpaikot-ikot si Eman habang pilit na inaalis ang mga bubuyog na tumutusok sa kanyang balat. Lalo namang lumakas ang tawa ng tatlo habang humahalakhak palayo. Tulong! Tulong! Tulungan niyo ako! Isang guro naman ang lumapit nang makita nito ang nangyayari sa binatilyo. Nagpulasa naman ang tatlo nang makita na dumarami na ang mga guro at estudyante sa paligid. Kinailangang isugod sa pinakamalapit na klinik si Eman para mabigyan ng paunang lunas. Naging maayos naman ang kanyang lagay at nakauwi ng hapon na yon. Gulat at pag-aalala naman ang bumalantay sa mukha ng mga magulang nang makita nila ang itsura ng binatilyo. Si Aling Celia agad na nilapitan ng anak at sinuri ang mga pantal sa braso at mga namamaga nitong mukha. O anak, anong nangyari sa iyo? Wala po, Nay. Anong wala? Ano yung mga pantal sa braso at mukha mo? Mga kagato ng mga bubuyog Paano nangyari yon? Bakit hindi mo sabihin ang nangyari? Kasi po, naglinis kami sa garden ng school. Hindi ko alam na may bubuyog pala sa may puno ng langka. Nabulabog ko sila kaya inatake nila ako.
Ay nako batang ito, bakit hindi ka kasi nag-iingat? Tuwing uuwi ka na lang kung hindi nadapa, inatake ka naman ng bubuyog ngayon. Ay nako Celia, kunin mo yung lagayan ng mga halamang gamot ko ron. Sige po. Okay na po ako, Tay. Dinala naman ako ng teacher namin sa klinik Nalapatan na rin po ako ng paunang lunas. Kaya wag na po kayong mag-alala. Hayaan mong gamutin pa rin kita. Oo nga naman, Eman. Teka, kukunin ko lang yung mga gamot. Hindi na lang sumalungat si Eman sa gusto ng mga magulang. Kinabukasan ay hindi muna pumasok si Eman dahil namamaga pa rin ang kanyang mukha. At mayroon siyang sinat. Narinig niyang nag-uusap ang mga magulang kaya bagya siyang nagmulat ng mga mata. Mabuti pang pagka na munang maglako ng mga gulay. Bantayan mo na lang si Eman. Baka mamaya magkikilos yan dito sa bahay. Oo, yan nga yung gagawin ko. O sige, aalis na ako. Baka maaga ako makauwi mamaya. Lumapit si Mang Leroy sa anak nang makita itong gising na. O anak, aalis na ang tatay ha. Pagaling ka. Ano bang gusto mong ipasalubong ko sa'yo? Kahit ano na lang po, Tay. Basta, mag-ingat po kayo sa trabaho niyo, ha? Ay sige, salamat anak. Nang makalis ang ama ay muling pumikit si Eman. Pakiramdam niya kasi umiikot ang kanyang paningin. Maliban sa lagnat, may nararamdaman din siyang sakit sa bandang kaliwang tagiliran niya. Napapansin din niya ito noong mga huling araw ay hirap siyang umihi at may kasama pang dugo paminsan. Tanghali na nang magising si Eman. Pinilit na lang niyang bumangon para makasabay sa hapagkainan ng ina. Maayos na ba ang pakiramdam mo, iyo? Pwede ka namang sa kwarto kumain, dadala kita ng pagkain roon. Okay naman na po, Nay. Namamaga pa rin ang mukha mo Mamaya tatapalan ko ulit yan ng halamang gamot para tuluyan ng maampat ang pamamaga. Sige po, Nay, salamat po. Sana naman gumaling na ako para makapasok na ako bukas. Ay nako, huwag mo munang isipin ang pagpasok. Ang importante gumaling ka na. Tumango na lang si Eman sa sinabi ng ina. Tahimik lang silang kumaing mag-ina at pagkatapos ay bumalik na ulit siya sa kanyang higaan. Inabot pa ng 2 araw bago nakapasok si Eman sa eskwelahan. Akala niya tatantanan na siya ng grupo ni Orby dahil sa nangyari. Ngunit nang hapong pauwi na, sa kantong kanyang dadaanan ay naroon ng 3 na naghihintay sa kanya. Oh, kanina pa kami naghihintay rito sa iyo Anong kailangan nyo? Pakiusap naman, tigilan nyo na ako. Hindi pa ako tuluyang gumagaling Tigilan mo ka mo? Nagpapatawa ka ba? Hoy, dahil sa'yo, ipinatawag kami ng principal. Ha? Bakit naman? Anong bakit? Nagtatanong ka ba? Kasalanan mo to. Dahil ba sa nangyari? Wala naman akong pinagsabihan Hindi naman ako nagsumbong. Totoo, wala akong pinagsabihan. Hindi ka nga nagsumbong, pero may nagsabi sa mga teacher na kami ang may gawa sa'yo noon. So, kasalanan mo pa rin. Kaya nga ngayon, magbabayad ka sa amin ng mahal. Wag, Orby. Maawa na kayo sa akin. Masama pa rin ang pakiramdam ko ngayon Parang awa nyo na. Halos lumuhod na si Eman sa harap ng 3. Ngunit hindi man lang naawa sa kanya ang mga ito. Dinala siya ng mga ito sa bakanting lote at doon pinagtulungang bugbugin. Kahit sa mukha ay pinatatamaan na siya ng suntok at sipa. Kahit nakapikit na ang mga mata ay hindi pa rin siya tinatantana ng mga ito. Hanggang sa sumuka na siya ng dugo. Sa nanlalabong mga mata ay nakita niyang humugot ng ice pick si Orby. Itinaas niya ang kanang kamay habang nagmamakaawa. Wag, maawa ka. Wag.
Naramdaman na lamang ni Emman ang pagbao ng patalim sa kaliwang bahagi ng kanyang tagiliran. Muli sana siyang uundayan ng saksak nang pigilan nito ng dalawang kasama. Uy, anong ginawa mo? Wala sa usapan natin to ah. Tara, umalis na tayo rito. Baka mamaya may makakita pa sa atin. Kailangan na natin siyang tapusin bago tayo sumabit, no? Sigurado magsusumbong yan. Gusto niyo ba makulong? Patay na yata Hindi na gumagalaw Lumapit si Aaron sa binatilyong walang malay at pinulsuan ito. Tumingala siya sa dalawang kasama. Buhay ba siya? O ano? Tumabi ka dyan. Tatapusin ko na siya para hindi na tayo sumabit. Pabayaan na lang natin. Hindi naman yan magsusumbong Sa dami ng mga ginawa natin sa kanya, takot ang namamahay sa dibdib niyan. Napakaduwag ba naman ng taong yan Tama si Tonton. Umalis na tayo dito bago pa may makakita sa atin. Tara na! Inakay na ng dalawa ang nagmamatigas pa rin si Orby. Nabitiwan naman ito ang hawak na ice pick. Sinulyapan pa nila ang binatilyong nag-aagaw buhay bago iniwan. Nagising si Eman sa hindi pamilyar na lugar. Nanunuot rin sa kanyang ilong ang amoy gamot. Napalingon siya nang biglang bumukas ang pinto. Pumasok si Aling Celia na humahangos na lumapit sa kanya nang makita siyang may malay na. Anak, buti gising ka na. Kumusta ang pakiramdam mo? May masakit ba sa'yo? Ano gusto mo? Okay na po ako. Nasaan po ako, Inay? Nandito ka sa ospital ngayon. May nakakita sa iyo na walang malay at duguan sa bakanting lote malapit sa eskwelahan ninyo. Ano ba nangyari sa iyo? Sino ba may gawa nito sa iyo? Hindi ko po sila nakilala Napagtripan lang po nila akong bugbugin. Anong napagtripan lang? Muntik ka nang mamatay. Kailangan magbayad ng mga taong yon. Kailangan nilang makulong. Si tatay po. Biglang naitanong ni Eman. Mas nag-alala kasi siya sa kanyang ama dahil kilala niya itong matinding magalit. Oras na malaman ito kung sino ang may gawa nun sa kanya, mas matinding kapahamakan pa kaysa sa sinapit niya ang sasapitin ng mga ito. Lumabas lang sandali. Bumili ng gamot at pagkain. Maya-maya nandito na rin siya. Ano anak, may gusto ka bang kainin? Wala po. Gusto ko lang uminom ng tubig. Kumuha naman ng tubig si Aling Celia at dahan-dahan niyong inilapit sa bibig ng anak. Salamat po, Nay. Sige po, matutulog po muna ako. Oh, gigising mo lang Gusto mo ba tawagin ko ang doktor? Hindi na po, Nay. Maliban po sa masakit ang katawan ko, wala na po akong nararamdamang masakit. Inaantok lang po talaga ako. O sige, mamaya gigisingin na lang kita kapag paiinumin na kita ng gamot Tumango naman si Eman bago ipinikit ang mga mata. Inilihim na lang niya ang iba pa niyang nararamdaman para hindi na mag-alala ang mga magulang. Kahit gising na si Eman ay hindi siya nagmulat ng mga mata. Naririnig niya kasing nag-uusap ang mga magulang. Hindi ako naniniwala na hindi nakilala ng anak natin ang mga gumawa niyo sa kanya. Bakit naman magsisinungaling ang anak natin sa bagay na yon? Hindi ko alam. May kutob lang ako na may itinatago pa sa atin ang anak mo. Siguro masyado lang tayong apektado sa nangyari kay Eman, kaya kung ano-ano nang iniisip mo. Nagtataka lang kasi ako kung sino ang pwedeng gumawa dito sa anak natin. Mabait naman na bata si Eman. Wala siyang kaaway. Puring-puri pa nga ng kanyang mga guro dahil mabait at masipag sa klase. Sabi nga ng anak mo, napagtripan lang daw siya. Baka nga dayo lang ang mga yon at nagkataon na anak natin ang napadaan sa lugar na yon, kaya siya ang napagtripan. Ipasalamat na lang tayo na walang masamang nangyari sa anak natin. Pasalamat na lang talaga na hindi naging malubhang naging kalagayan ng anak natin. Dahil oras na malaman ko kung sino ang nasa likod ng gumawa nito sa anak natin, ipapatikim ko sa kanila ng doble ang ginawa nila. Oo, huwag ka maingay. Baka magising ang anak mo at marinig ang mga sinasabi mo.
Baka isipin pa ng anak mo hindi mo pa tinatalikuran ng nakaraan natin. Alalahanin mo, nangako ka sa kanya noon. Ay nako, ang hirap kasing pigilan ng nararamdaman bilang ama kapag nakikita ko ang anak natin sa ganyang kalagayan. Oo naman, naiintindihan ko. Ganyan din ang nararamdaman ko, akala mo ba? Ngunit kailangan nating magpakatatag para sa anak natin. Siya nga pala, anong sabi sa iyo ng doktor na makausap mo yon? Pwede na raw nating iuwi si Eman bukas at sa bahay na magpagaling. Yung resulta ng lab test na ginawa sa kanya, pwede naman daw nating balikan sa ibang araw. Tungkol kaya saan yung lab test na yon? Napapakamot na lang si Mang Leroy sa ulo sa tanong na yun ng asawa. Nagpaliwanag naman yung doktor kaya lang hindi ko masyadong naintindihan. Alam mo naman na elementarya lang ang natapos ko, hindi ba? Malalaman din natin kapag nakuha na natin yung resulta. Ipapaliwanag naman yun ng doktor. Sa ngayon magpasalamat na lang tayo at hindi naging malubhay yung pinsala ng anak natin. Hindi na narinig ni Eman na sumagot pa ang kanyang ama. Kinabukasan nga ay nakalabas na ng ospital si Eman. Nay, kailan kaya ako makakapasok sa eskwelahan? Inip na ako dito sa bahay. Hoy, 4 na araw ka pa lang naman na hindi nakakapasok Kailangan mo magpagaling at magpalakas. Nakausap ko naman yung guro mo. Bibigyan ka na lang daw niya ng special test kapag nakapasok ka na. Okay na naman po ako Okay, tinan mo nga itsura mo. Namumutla ka pa nga hanggang ngayon. Lagi mo pang hawak yung tagiliran mo. Ibig sabihin, masakit pa rin ang saksak sa'yo dyan. Pwede naman po akong magdaan-daan sa kilos ko sa klase na Ay nako, wag sana matigas ang ulo mo, iho. Saka ka na pumasok kapag magaling ka na. Ha? Oo, sige po, Nay. Sige na, doon ka na muna sa kwarto. Huwag ka na muna makikilos kahit dito sa bahay para hindi ka mabinat. Mahirap kalaban ng binat, akala mo ba? Lalo lang po kung mabuburyong dun nasaan nga po pala si tatay? Ayon, pumunta sa police station. Pina-follow up yung kaso mo. Hindi naman siguro maulit yung nangyari sa akin na yun. Mabuti na rin yung nakablatter sa barangay at sa pulisya yung nangyari sa iyo. Baka mamaya sa iba rin nila gawin yon. Pero teka anak, talaga bang hindi mo nakilala mga gumawa sa iyo nito? Hindi po talaga, Nay. Noon ko lang sila nakita. Baka dayo lang po yung mga yun dito sa atin. Nakaramdam ng pagkailang si Eman sa matanam na titig na ibinibigay ng ina sa kanya. Nagpaalam na lang siyang papasok ng kwarto. Naiwan namang nag-iisip si Aling Celia. Nang dumating si Mang Leroy, ay nasa loob ng kwarto si Eman. O ano, kumusta ang nilakad mo? Ayos naman. Papag-igtingin na lang daw nila ang pagpapatrolya sa buong lugar natin para walang nakakapasok na mga dayo. Hindi ko tuloy maiwasan na mangamba kapag pumasok na ulit si Eman sa eskwelahan. Baka maulit na naman yung nangyari sa kanya. Huwag ka mag-alala. May plano ko para hindi na ulit maulit yon. Nagtatakang tiningnan ni Aling Celia ang asawa ngunit hindi na ito sumagot. Nang mga sumunod na araw ay kapansin-pansin ang pamumutla ni Eman. Hirap rin siya sa pag-ihi na hindi niya binabanggit sa mga magulang. May pagkakataon din na may kasamang dugo ang kanyang pag-ihi. Malimit rin sumakit ang kanyang tagiliran at balakang. Lahat ng yon ay itinatago na lang niya sa kanyang sarili para hindi na mag-alala pa ang mga magulang. Nang araw na yon, kahit nanghihina pa ay pinilit na ni Emma ng pumasok. Ganun na lang ang gulat niya nang malaman na ihahatid siya ng ama. Ihahatid niyo po ako, Tay? Sasabay lang ako sa iyo. Total malapit lang naman doon yung papasukan kong bagong trabaho. Tapos mamayang hapon,
sabay na rin tayo. Nahihiyaman na makita ng mga kaeskwela na ihahatid ng ama, kahit papaano ay nawala ang takot sa kanyang dibdib na muling magkukrus ang landas nilang apat. O ano, ayos ka na ba dito sa gate nyo? Oo po, okay na po ako dito. Wala naman pong masamang mangyayari sa akin dito. Ay maya-maya pala, mahuli ako ng dating ha. Dadaanan ko pa kasi yung lab test mo sa ospital. Basta, hintayin mo ako rito ha. Huwag kang uuwing mag-isa. Opo, tay. Nagmano si Eman sa ama bago pumasok sa gate ng eskwelahan. Maghapon na hindi nakita ni Eman ang tatlo. Kahit papaano ay nakahinga siya na muluwag. Naisip niyang baka natakot na ang mga yon. Ngunit nagkamali siya. Paglabas niya ng gate ay naroon ng tatlo. Nakangisi sa kanya. Agad siyang hinila ng mga ito palayo sa gate, papunta sa hindi gaanong dinadaanan ng mga tao. Oh, kumusta na ang aming mabait na kaibigan, ha? Bakit bumalik ka pa? Dito ako pumapasok eh. Aba, na-ospital ka lang naging pilosopo ka ng sumagot. Baka gusto mo ulit magbakasyon sa ospital? Ha? Ano? Maawa naman kayo. Uy, Eman! Wala ka bang pinagsabihan kahit sino sa nangyari? Wala akong pinagsabihan. Good! Dahil kung hindi, tudas ka na sa amin sa susunod. Mga kaibigan mo ba sila, Eman? Lahat sila ay napatingin sa direksyon ng nagsalitang si Mang Leroy. Ha? Sino ka naman? Ako ang tatay ni Eman. Nanlaki naman ang mga mata ng tatlo sa narinig. Agad na binitiwan ni Orby ang pagkakahawak sa kwelyo ng polo ni Eman. Kumusta po kayo? Mga kaibigan po kami ni Eman. Kinukumusta lang po namin siya. Ganun ba? Bakit dito kayo nag-uusap? Walang masama kung dito kami mag-usap. Dito talaga kami natambay palagi ng anak nyo eh. Hindi ba, Eman? Ha? Oo. Nagkukumustahan lang po kami, tay. O paano? Aalis na rin po kami. Ano, Eman? Pagaling ka, ha? Huwag mong kalilimutan ang napag-usapan natin, ha? Oo, sige. Isa-isa pa siyang tinapik sa balikat ng tatlo na tila nagbababala sa kanya. Nang makalis sa mga ito, saka naman nagtanong si Mang Leroy. Hindi mo yata sila nababanggit sa amin ng inay mo. Mga bago ko lang po silang mga kaibigan, tay. Iwasan mo mga yon, ha? Hindi ko sila gustong maging kaibigan mo. Iba ang kutob ko sa mga binatilyong yon eh. Hindi magandang impluensya sa'yo. Tumungo lang si Eman sa sinabi ng ama. Habang pauwi ay kapansin-pansin ang pagiging tahimik ni Mang Leroy. Tila mayroon itong mabigat na dinadala. Hindi na lang nag-usisa si Eman sa pag-aakalang dahil lang yon sa trabaho nito. Pagdating sa bahay ay agad na pumasok ng silid si Eman matapos magmano sa ina. Napatingin naman si Aling Celia sa hawak na brown envelope ng asawa. Yan na ba yung resulta ng lab test kay Eman? Oo, eto na nga. Bakit ganyan ang itsura mo? Bago pa nakasagot si Mang Leroy, ay may narinig na silang malakas na kalabog sa kwarto ng anak. Patakbo silang nagtungo at nakita nilang nakahandusay sa sahig ang anak at wala ng malay. Agad nilang dinala sa ospital ang anak at kinailangan itong maoperahan kaagad. Ano ang ibig mong sabihin, Leroy? Kailangang tanggalin ang kaliwang kidney ni Eman. Hindi na ito maayos na gumagana at kailangan rin ng transplant sa kanan niyang kidney. Pero paano nangyari yon? Malusog ang anak natin. Baka tama ang hinala ko na biktima ng pang-aabuso ang anak natin. Bakit hindi siya nagsusumbong sa atin? Baka tinatakot ang anak natin. Parang mauupos na kandilang napaupo na si Aling Celia habang umiiyak.
Si Mang Leroy naman ay kuyumang mga kamao habang nagngingit-ngit ang kalooban. Tagumpay naman ang operasyon ngunit kailangan pa rin ng panibagong kidney para sa kanan. Agad na nag-alok si Mang Leroy na maging donor ngunit hindi nag-match ang kanyang kidney sa anak. Paliwanag ng doktor na may pagkakataon daw talagang ganoon kahit mag-ama pa. Hindi naman maaring si Aling Celia dahil isa na lang din ang kidney nito. Bakit hindi nyo kunin ang kidney ko? Kunin nyo na pareho basta iligtas nyo lang ang anak ko. Doktor kayo, hindi ba? Nagliligtas ng buhay? Iligtas nyo ang anak ko para nyo lang awa. Kitang-kita naman ang habag sa mukha ng doktor na tumitingin kay Eman at sa mag-asawa. Wala ring tigil si Aling Celia sa pagagulgol habang nasa tabi ng walang malay na anak. Anak, makatatag ka. Gagawin namin ang lahat para makahanap ng donor. Huwag mo lang kaming iwan ng tatay mo. Lumabang ka, anak. Naririnig mo ba ang nanay? Hindi naman makayanan ni Mang Leroy ang eksena at lumabas ng silid na yon. Nagtungo siya sa eskwelahan ng anak. Ayaw naman siyang papasukin ng gate na naging sanhi para lalong magalit ang lalaki. Papasukin niya ka! Bakit nyo pinoprotektahan ng mga taong naging dahilan kung bakit nasa ospital ang anak ko ngayon? Bakit? Mas may pera ba mga yon, ha? Pinagkatiwala kong anak ko sa eskwelahan na ito bilang pangalawang tahanan at kayong mga guro ay bilang pangalawang mga magulang. Bakit hindi nyo nagawang protektahan ang anak ko? Imposibleng hindi nyo alam ang mga nangyayari. May alam kayo! Mas pinili nyo lang magbulag-bulagan at magbingi-bingihan sa nangyari. Walang naglakas loob para sumagot sa lahat ng paratang ni Mang Leroy. Walang naglakas loob para sumagot sa lahat ng paratang ni Mang Leroy. Ang tatlo naman ay nagkukubli lang sa isang sulok habang tinatanaw ni Mang Leroy. Anong gagawin natin ngayon? Wala nga amin sa inyo. Kahit ano mangyari. Wala tayong kasalanan sa nangyari kay Eman. Wala naman silang ebidensya kaya hindi nila tayo maaring akusahan. Baka siya pa ang ireklamo ng mga magulang natin sa panggugulo rito. Pinapahiyan nila tayo. Titigil rin yan. Tara na, magpalamig na muna tayo. Nanlulumong umalis na lang sa may tapat ng gate si Mang Leroy. Nang bumalik siya sa ospital, may malay na ang kanyang anak. Anak, kumusta na pakiramdam mo? Alam mo bang galing ako sa eskwelahan nyo? Ano po? Ano pong ginawa niyo doon, Tay? Gusto kong harapin yung mga kabataan na naging dahilan kung bakit nasa ganyang kalagayan ka ngayon. Alam niyo na po. Oo, anak. Narinig ko ang pinag-uusapan nyo noon. Bakit hindi ka nagsumbong sa amin? O kaya sa guro mo, sa principal? Sorry po, Tay. Natakot ako na baka may gawin kayo sa kanila na hindi maganda eh. Baka mapalis na naman tayo dito katulad sa dati nating tinitirhan. Ganyan na nga ang ginagawa nila sa'yo pero nagagawa mo po silang alalahanin. Hindi mo dapat pinagtatakpan ng mga ginawa nila sa'yo. Tay, umuwi na lang po tayo. Sa bahay na lang po ako magpapagaling. Ang kaninang pilit na pinipigilang luha ay tuluyan ng umagos sa mga mata ni Mang Leroy. Parang saasabog ang dibdib sa sobrang sikip nito. Kagaya ng hiling ni Eman ay inuwi na lang siya ng mag-asawa. Hihintay na lang nila kung kailan magkakaroon ng kidney donor ang anak. Tulog na ng mga sandaling yon si Eman, habang ang mag-asawa ay masinsinang nag-uusap sa kusina. Ano ang binabalak mo, Leroy? Bago pa man magpantay ang dalawang paa ng anak natin, sila muna ang uunahin ko. Ipapatikim ko sa kanila ang ganti ng puot ng isang ama. Mag-unos dili ka, Leroy. Mga bata din ang pagbabayarin mo. Alalahanin mong nangako ka kay Eman na wala kang gagawing hakbang na ikapapahamak mo sa bandang huli. Mas bata ang anak natin. Anong klaseng pagpapalaki ba ang ginawa ng mga magulang nila sa kanila para gawin ang ganong kahayupan sa anak natin?
Ako may galit na galit sa ginawa nila. Pakiramdam ko may kasalanan din ako sa nangyari kay Eman. Pakiwari ko'y nagkulang ako sa pag-aalaga at pagsubaybay sa kanya. Ni hindi ko man lang napansin ang pagbabago sa kanya. Wala tayong naging pagkukulang sa anak natin. Ang mga batang yon ang nagkulang sa aruga ng mga magulang. Nanamnamin nila ngayon ang bunga ng ginawa ng mga anak nila sa ating anak. Nag-aalalang napatitig na lang si Aling Celia sa asawa. Naroon ang pagtutol sa kanya sa balak nito, ngunit mas nangibabaw pa rin sa kanya ang galit sa mga yon dahil sa ginawa nila kay Eman. Nang umalis ang asawa, ay hindi na ito pinigilan pa ni Aling Celia sa binabalak nito. Naging usap-usapan ang kalunos-lunos na sinapit ng tatlong magkakaibigang sina Orby, Tonton at Aaron. Ang kaso nilang tatlo ay halos magkakapareho lang. Sinasabi na dinapuan daw ang mga ito ng kakaibang karamdaman na kahit doktor ay hindi mapagaling. Unti-unti din umanong nabubulok ang buong katawan ng mga ito hanggang nagkaroon na ng mga nana at nagsilabasa ng mga uod. Si Tonton habang nasa ospital ay hindi na kinaya ang nararamdamang sakit at tumalon na ito sa ikatlong palapag ng ospital. Isang araw pagkatapos ng nangyari kay Tonton ay sumunod na rin na pumanaw si Aaron. Sinasabi na nilabasan ng mga insekto ang lahat ng butas ng katawan nito. Nagkaroon ng ideya ang mga magulang nito kung ano ang nangyayari rito at kung sino ang may gawa. Si Orby naman ay matagal na naghirap bago nalagutan ng hininga. Naging butot balat muna ito. Naubos muna ang lahat ng lamang loob nito na kinain ng mga insekto bago binawian ng buhay. Kahit ang pinakamagaling na albularyo pa ang kinuha ng pamilya nito ay walang nagawa para ibalik ang barang sa gumawa nito. Hindi na rin kasi nila matagpuan ang pamilya ni Eman at walang nakakaalam kung saan sila lumipat. Matuli na lumipas ang 3 buwan. Sa bagong lugar kung saan nakatira ang buong pamilya ni Mang Leroy ay masayang pinapanood ng mag-asawa ang pakikipaglaro ni Eman sa mga alon. Mabuti na lamang at nakahanap tayo ng kidney donor para sa anak natin. Kinatigan pa rin tayo ng swerte. Tama ka dyan. Akala ko tuluyan ang mawawala sa atin si Eman. Pero maiba ako. Ano na kaya nangyari sa 3 binatilyong nag-trip sa anak natin? Nung manggaling ako sa dati nating tinitirhan para kunin yung iba nating mga gamit, wala na ang 3. Patay na sila. Alam kong kasalanan pero yun lang ang nababagay sa kanila. Walang kasing sakit na kamatayan na mas higit sa ipinaranas nila sa anak natin. Alam kong masama ang gumante, ngunit wala akong makapang pagsisisi sa nangyari sa kanila. Kung saan na humingi na lang sila ng tawad noon, hindi yung pinuntahan pa tayo para ireklamo ng pagpapahiya mo sa kanila sa harap ng gate ng eskwelahan. Baka maawa pa ako sa kanila kung nagmakaawa sila. Lalo lang nilang ginatungan ng apoy na sila mismo ang nagpasimula. Kumaway si Eman sa mga magulang. Nakangiti namang lumapit ang mag-asawa sa anak at sabay-sabay nilang pinanood ang paglubog ng araw. Bukas, bagong simula muli ng kanilang buhay. Wakas! Ako ang inyong